Praise the Lord. So today, we are going to study about the power of Jesus' name. How many of you believe that there is power in the name of Jesus? How many of you experience the power of the name of Jesus? Hallelujah. Marami pong Kristiyano sa panahon natin ngayon, hallelujah, hindi alam kung kailan at kung paano gagamitin yung pangalan ni Jesus. Nung unang panahon, nung ako po'y bata pa, gustong-gusto kong magkaroon ng kapangyarihan. Amen? Dahil yung lolo ko ay albularyo. Praise God. So nakikita ko habang nanggagamot siya, nagpapatayo siya ng egg doon sa ibabaw ng piso. Pag tumayo na yung egg, babasagin niya yun at babasahin niya kung anong klaseng sakit meron ka. Kaya sabi ko, wow! Hallelujah. And then nung mamamatay na siya, kinausap niya yung father ko at tapos meron siyang inuluwa na isang, hindi ko alam kung ano yun. Kinukwento lang ng tatay ko. Tapos ibinibigay doon sa mas matanda kong kapatid, sa yung sinundan kong kapatid. Ibinibigay na gano'n ng lolo ko. Tapos ang ginawa ng tatay ko, kinuha at itinapon. So nawala yung kapangyarihan na yun, yung anting-anting na yun. Sabi ko, sayang, sana sa akin na lang yun. But you know, praise God, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil hindi napunta sa akin yun. Bakit? Kasi curse pala yun. Amen? Sumpa pala yun na dapat talaga wala sa pamilya noon. Dahil kung nais mo ng kapangyarihan, if you want power, hallelujah, do not depend on those kinds of powers na available sa mga nakikita natin sa bundok or sa mga taong nag-exercise ng divination. Amen? Ang power na kailangan natin is nasa likod o nandoon sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Kaya when I received the Lord Jesus Christ, sabi ng Bible, all the powers has been given to Him. And that power has been given to you, available for us. Amen? We can use that power anytime. Pero maraming Kristiyano, they live a life that is defeated. Yung sakit nila, hindi nila mapalayas-layas. Yung demonyo na na-experience nila, kapag natutulog sila, hindi nila mapaalis. Bakit? Hindi nila alam kung anong dapat gamitin para lumayas itong mga sakit na to at yung mga demonyong espiritu na to. Hallelujah. But today, praise God, hallelujah, we will study the power behind that name. Amen? So if you have your Bible, please turn your Bible in Philippians chapter 2, verse 8 to 11. Merong mga tao na hindi na naniniwala na pwede pang gamitin itong pangalan ni Jesus. Sabi nila, expired na raw yan, obsolete na raw yan. Nung unang panahon lang yan ng mga panahon ng mga apostoles ng Panginoon ginagamit. Sa panahon natin ngayon, hindi na ginagamit niya kasi meron ng medicine, meron ng mga bagay na pwede nating alternative na gamitin. Pero sabi ng Bible, Jesus is the same yesterday, today, and forever. So the same power that was moving on the apostles' lives during those times will be available in our time. Amen? So let's read Philippians chapter 2, verse 8 to 11. And being found in appearance as a man, He humbled Himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. Therefore, take note of that word, therefore, God has highly exalted Him and given Him the name which is above every name. And at the name of Jesus, every knee should bow, of those in heaven and of those on earth and of those under the earth, and every tongue should confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Take note of that word sa verse 9. Therefore God has highly exalted Him and given Him the name which is above every name. Hallelujah, that at the name of Jesus every knee should bow, of those in heaven, the angels, and of those on the earth, the people, and of those under the earth, iyan po yung mga demonyong espiritu under the earth. And every tongue should confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Let's pray first. Father God, may you continue, Lord God, to reveal yourself to us. And as we continue, Lord God, to study your words, I pray that the revelation that comes from heaven, Lord God, will be applied in our lives, Lord God, so that we may experience a life that is victor. Hallelujah. We may experience, Lord God, the life, hallelujah, na patuloy na nagtatagumpay, Panginoon, sa laban ng buhay. Lord, maraming salamat sapagkat sa umagang ito, we will understand the power behind your name, Father. Hallelujah. That's why, Father, receive all the praises,
receive all the glory and honor in Jesus' name. Amen and amen. So dito sa passage na ito, makikita natin na sinabi ng Bible na God gave Jesus the name which is above every names. Yung mga tuhod sa langit, mga tuhod sa lupa at sa ilalim ng lupa, they will bow down at that name. Lahat ng klase ng pangalan, luluhod sa pangalan ni Jesus. They will say or they will proclaim that Jesus Christ is their Lord. Amen? So hindi lamang tayo ang merong pangalan. Amen? Kahit ang mga demonyong espiritu may pangalan yan. Kahit sakit at karamdaman, merong pangalan. Amen? So ang sabi ng Bible, every knee will bow before that name. So that is a very powerful word for us to experience. Na ang pangalan ni Jesus na nasa sayo, nung tinanggap mo siya, ay ipinagkatiwala niya sa'yo. Pwede mong gamitin. Amen? Kaya lang yung iba, hindi alam kung paano ito gagamitin. Now, kailan ba natin gagamitin ang pangalan ni Jesus? Hallelujah. The name of Jesus, the powerful name of Jesus, meron kong 4 na nakita dito na bagay na dapat nating tandaan at kung paano natin ginagamit ang pangalan ni Jesus at saan natin gagamitin ang pangalan ni Jesus. Hallelujah. So the name of Jesus, number 1, is the name that is being honored in heaven. John chapter 14, verse 13 to 14, and whatever you ask in my name, that I will do. So when you are praying, use the name of Jesus. You can use the name of Jesus. Ang pangalan lamang ni Jesus ang ino-honor sa langit kapag nananalangin ka. Amen, sabi ni Lord. Si Lord ang nagsasalita dyan. And whatever you ask in my name, that I will do, that the Father may be glorified in the Son. If you ask anything in my name, I will do it. Amen? Jesus emphatically said, hallelujah, that I will do everything you ask in my name. Not in the name of Brother Nards, not in the name of Brother Edwin, not in the name of any saints, basta in the name of Jesus. Amen? Nakakalungkot lang sa panahon natin ngayon, maraming pangalan ang tinatawagan ng tao. Si Chris Aquino po, once I saw her being interviewed in the television. Ang dami niyang mga nakalagay doon sa taas ng kanyang eskaparate. Ano? Iba't ibang mga pangalan, iba't ibang mga saints ang nakalagay doon. Kapag daw siya ay merong sakit, si Saint Luke ang tinatawagan niya. Kapag daw siya ay gusto niyang manalo sa kung ano-anong ganito, meron siyang tinatawagang ibang pangalan dahil siya yung pangalan na dapat doon. Amen? Bakit si Saint Luke? Si Luke ay doktor. Amen? Tapos, apart from those saints, meron pa siyang mga Chinese, kung ano-anong mga Chinese objects. Dahil ito daw pampaswerte. Hallelujah. Imagine ninyo, no? It is ignorance. Why? Dahil if you know the Bible, if you are a Bible-believing person, hallelujah, you will understand the power of the name of Jesus. If you will understand the power of the name of Jesus, wala ka ng ibang tatawagan pang pangalan kundi ang pangalan ni Jesus. Ano pa? Sabi ng John chapter 15 verse 16. Ito po yung mga word ng Panginoon. Si Lord mismo ang nagsasalita. You did not choose me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit that will last. And so that whatever you ask in my name, the Father will give you. You see? Confirmation. Kinonfirm uli ni Lord. O sinabi uli ni Lord yung sinabi niya nung una sa John chapter 14. Na kapag mananalangin ka, if you ask anything, sabi niya, I will do it. And then dito sa verse 16 and chapter 15, the Father will give you anything that you ask in my name. Wala siyang ibang binabanggit na pangalan because the name of Jesus is the only name being honored in heaven. Walang ibang pangalan na kilala sa langit. Ito yung nag-a-unlock ng blessing ng Panginoon sa langit. That's why if you are praying for something today, if you are praying for your boyfriend, if you are praying for your relationship, if you are praying for a good job, hallelujah, do not ask sa iba't ibang pangalan. Only ask in the name of Jesus. Ano pang verse? John chapter 16, verse 23 to 24. Sabi diyan, and in that day,
You will ask me nothing. Most assuredly I say to you, whatever you ask the Father in my name again, sabi ni Lord, He will give you. Until now, you have asked nothing in my name. Ask and you will receive, that your joy may be full. Until now, you ask nothing, sabi ni Lord, in my name. Bakit? Kani-kanino ang pangalan ginagamit natin eh. Ang akala po kasi natin, ang pamamaraan sa langit ay katulad ng pamamaraan ng mga Pilipino. Being a Filipino, we have sometimes yung tinatawag nating culture, yung palakasan. Sa Pilipino kasi mahilig tayo na malakas si ganito kay governor, itong pangalan na to gagamitin ko para makalapit ako kay governor. O kaya gagamitin ko yung pangalan na to para makalapit ako kay presidente kasi malapit siya doon. Hallelujah. Bisa ginagamit natin, pati yung nanay ni Jesus para makalapit tayo kay Jesus. No. You can directly come to Jesus personally. Because even Mary called upon the name of Jesus. Amen? This is a powerful word, brothers and sisters. I'm telling you the truth. Hindi kagaya ng Pilipinas ang langit. Hindi gaya ng pamamaraan ng mga Pilipino na may palakasan. Merong tinatawag na padrino, yung patronage. Hindi ganun si Lord. Amen? You can come boldly to the throne of grace of the Father through Jesus Christ. Walang ibang ino-honor sa langit, kundi ang pangalan ni Jesus. Amen? It is because of your relationship with Him. Importante meron kang relationship doon sa pangalan na yon. Kapag wala kang relationship sa pangalan ni Jesus, hallelujah, you are not qualified to use that name. You should have personal relationship with Jesus. If you know and if you believe in your heart that you have personal relationship with Jesus, you will have an access, direct access to the Father through Jesus Christ. Amen? Hallelujah. Ano pa? Sabi rito, mga kapatid, sa pananalangin natin, pwede natin gamitin, ang pangalan ni Jesus, ang pinaka-access natin. Now, if we are praying for something, sabi ni Lord, if you ask anything according to His will, God will hear us. 1 John chapter 5, verse 14. Yun ang sinasabi ng Bible. So, kung mananalangin ka sa Panginoon at ginamit mo yung pangalan ni Jesus, make sure that your prayer is according to the will of God. Amen? Because if you ask anything in the name of Jesus according to the will of God, then He will hear us. Kasi may mga panalangin ganito eh. We are manipulating God through our prayers. Sinasabi natin, Lord, ipagkaloob mo sa akin yung ganito, yung blessing na ganito kalaki. Para ano? Para masabi nung kapitbahay ko na talagang totoo nga na mayaman na siya. Merong pagmamayabang, merong pagmamalaki, ibig sabihin. Gusto mong ipagyabang yung sarili mo na ako, mayaman na ako, mas marami akong pera kaysa sa'yo. Mas mataas ang posisyon ko, kaya ganito. Ito ay sagot ni Lord sa panalangin ko. No, may mga panalangin tayo na minsan minamanipulate natin si Lord. Paano? Di ba meron tayo minsan mga ugali na kapag mananalangin tayo, Lord, bigyan mo ako ng ganitong pagpapala. Bigyan mo ako ng trabaho, Panginoon. Ngayon na. Hallelujah. Pag hindi mo ako binigyan ng work ngayon, magtatampo ako sa'yo. O sasama ang loob ko. Di ba may mga panalangin tayo na ganon? Na minamanipulate natin si Lord. Kung kailan natin gustong sagutin ni Lord yung panalangin natin, sinasabi natin na ngayon na, Lord. Kasi bukas, mawala na ako sa piling mo. Hallelujah. Brothers and sisters, we cannot manipulate God in our prayers. If we will ask anything in the name of Jesus according to His will, He will hear us. Remember that in our prayers is establishing God's will, not our own will. Amen? Sabi ni Jesus nung nanalangin siya, let thy will be done on earth as it is in heaven. Hindi ang kalooban ko, Panginoon. Nung nandun siya sa Garden of Gethsemane, Jesus Christ was praying, Lord, if it is your will na lumampas sa akin itong cup of suffering na ito, sabi ni Lord. Pero hindi yung kalooban ko ang mangyari, kundi ang kalooban mo. Amen? So in our prayers, we may use the name of Jesus and make sure that our prayers is according to the will of God so that everything we ask the Father in the name of Jesus, it will be given to us. Sabi ni Jesus, I will do it. Amen. Pangalawa, praise God. The name of Jesus is the name that heals the sick. How many of you experience
sick. To be sick. Sino sa inyo yung nagkasakit na? Dumating sa punto na wala kayong malapitan. Dumating sa point na nag-iisa lang kayo. Hallelujah. You know, we experienced this during the time when my wife experienced miscarriage. Sa nasa Japan kami. Yung aming pinakapanganay sana na miscarriage. 3 months na siya sa sinapupunan ng aking asawa, namatay. And then, nung time na yon, ay nagsasuffer siya ng pain dahil kailangan niyang mailabas yung baby. Pero wala kaming magawa kasi madaling araw ng mga panahon na yon, wala kaming sasakyan, malamig ang panahon, hindi kami makalabas. Hallelujah. Sabi ko, Lord, what shall I do with this situation? And then, God gave me wisdom. Use my name. Pray. And then sabi ko, Lord, ipinag-pray ko yung asawa ko habang siya ay namimilipit ng sakit, parang nagle-labor siya. Sabi ko, Lord, in the name of Jesus, get out. Yung babies na sinapupunan niya, sabi ko, patay ka na anak. Lumabas ka na dyan. In the name of Jesus, get out. After a few minutes, lumabas yung bata. Tapos na-release yung asawa ko. Yung pain nawala. Hallelujah. That is impossible for me. I don't know if it is impossible for you. Nagle-labor yung asawa ko. Wala kaming malapitan dahil mga panahon na yon. Mahirap kapag wala kang insurance sa hospital. At hospitalization in Japan is very high. Amen? Very costly. So what we did is, we call on the name of Jesus. Isa pang pagkakataon na yung aking anak, si Jaren, yung aking bunso, nagbabamit siya, nagsuka siya ng nagsuka, galing sa school, hindi namin alam kung bakit. And then, nang lalambot na yung bata, sabi ko, Lord, anong gagawin ko? Wala na naman kaming insurance. So, hindi namin pinapaalam sa mga kapatiran, basta kaming mag-asawa, we were just praying. Sabi ko, Lord, in the name of Jesus, you demon spirit of vomiting, you demon spirit of sickness, whatever sickness you are, in Jesus' mighty name, get out of my son. Hallelujah. I just used the name of Jesus. And then, my son got healed. Amen? Sabi dito, and these signs will follow those who believe. In my name, they will cast out demons, they will speak with new tongues, they will take up serpent, and if they drink anything deadly, it will by no means hurt them. They will lay hands on the sick, and they will recover. In the name of Jesus, you will lay your hands on the sick. Pwede mong gamitin ang iyong mga kamay just to lay your hands on the sick in the name of Jesus. And the sick shall recover. Brothers and sisters, even doon sa panahon ng mga disciples ng Panginoon, glory be to God, ginamit nila yung kapangyarihan ng pangalan ni Jesus. In-apply nila yung sinabi ni Jesus. When Jesus Christ said this passage, He was with His disciples during that time. But when Jesus Christ rose up from the dead, He left His disciples, and then, sabi doon sa Acts chapter 3, verse 6, ito na yung application nung sinabi ni Jesus. Sabi niyan, then Peter said, silver and gold I do not have, but what I do have I give you in the name of Jesus Christ of Nazareth. Rise up and walk. Merong isang lalaki na lame o paralyzed na nandoon sa pintuan ng templo. Habang papapasok sila Peter at saka si John doon sa templo ng Panginoon para sumamba, nakaabang itong lame man doon, itong beggar doon sa pintuan ng templo at nangihingi ng limos. And then sabi ni Peter, silver and gold I do not have, but what I have I give to you. Hallelujah. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Remember, itong lalaking ito ay mula pagkabata, paralyzed na siya. Doon na siya lumaki, doon na siya nagkaisip, nanghihingi siya ng limos. Ang nahihingi niya lang, konti-konti. Pero nung dumating si Peter, hindi lamang konti ang binigay sa kanya, kundi fullness of God's blessings. He was able to walk. Amen? He was leaping and dancing before the eyes of the people. Ano ang dahilan? Because the name of Jesus healed him. Amen? So ginamit nila, even itong mga naunang mga disipulo, even si Paul, ginamit nila ang pangalan ni Jesus. Hallelujah. So itong mga disciples, itong mga apostoles ng Panginoon, praise God, silang lahat, mga kapatid,
ay nagpagaling. Sa Book of Acts, if you will read Book of Acts, silang lahat ay nagpagaling because of the power of the name of Jesus. And the name of Jesus can be applied in our times. Amen? If you are sick, whatever sickness do you have, hallelujah, you may use the name of Jesus. Kahit ako minsan kapag nakaka-experience ako ng pananakit ng katawan, aglagnat, ubo, or any sicknesses na nararamdaman ko, I just lay my hands doon sa mga bahagi ng katawan ko na may sakit, and then I just rebuke the kind of spirit, the kind of sickness that I have. Amen? And then it will be gone. Hallelujah. Brothers and sisters, meron lamang po akong paalala sa bawat isa na may mga tao, may mga religious groups sa panahon ngayon na hindi na naniniwala sa doktor. Hindi naniniwala sa mga medicine. Hindi sila nagpapa-consult sa doktor, hindi sila nagtitake ng medicine. Bakit? Dahil daw yung faith nila kay Lord. This is extreme. Amen? Hindi po tayo dapat tumulad sa mga ganon na hindi na natin kailangan magpa-doktor. Sabi kasi ni Pastor Nards, gamitin ko na lang yung pangalan ni Jesus, ako'y gagaling na. Hallelujah. Mga kapatid, we have to be balanced. Doctor and medicine are gift from the Lord. Amen? Gift ng Lord yan sa humanity. So may mga doktor para tulungan tayo na ma-recognize natin kung anong klaseng sakit meron tayo. Amen? Kasi if you have the faith na umabot doon sa standard ng Panginoon, you will just say to your sicknesses, you will just command your sickness to get out of your body. Pero minsan yung faith natin, nagwi-wave. Amen? So nangyayari, hindi natin tuloy matanggap yung blessing ni Lord dahil sabi ng James, if you ask the Father, if you are double-minded when you ask, do not expect that you will receive what you ask. Amen? Kaya kung tayo ay nakikita natin, siyempre, pag nakita natin yung sakit natin na sobra na at hindi na, parang kahit ipag-pray natin, sa tingin natin, wala nang kagalingan, doon kinakailangan pumasok ang doktor. Amen? Doon kinakailangan uminom ng medicine. Hallelujah, kasi hindi natin kayang tayuan yung pananampalataya natin. Kaya may mga doktor. Amen? So ginagamit ng Diyos ang mga doktor para tulungan tayo doon sa mga sakit natin. Pero hindi ibig sabihin na ang doktor ang nagpapagaling. It is the Lord who heals us. Every good thing comes from the Lord. Amen? So ginagamit ng Diyos ang mga doktor para pagalingin tayo. Para maging vessel, maging daluyan ng pagpapala ng Panginoon. How about, Pastor, yung mga albularyo? Kasi lumaki kami doon sa mga ganong klase ng pagpapagaling. Hallelujah. Sabi ng Lord, ang mga taong nagko-consult sa mga witches, sa mga divination, o sa mga albularyo, kahit basahin niyo yung Bible ninyo, sabi ni Lord, they are cursed. They will experience God's curse. Amen? So instead na mag-consult tayo doon sa mga doktor kwak-kwak na yan, bakit hindi natin gamitin yung pangalan ni Jesus? Anyways, ang pangalan ni Jesus is available. Amen? Walang restriction. Hallelujah. Mga kapatid, ito yung nangyayari sa mga Pilipino at sa maraming mga tao ngayon. Instead na lumapit sa Panginoon kung sino-sino yung nilalapitan. Pwede naman pala yung kamay mo gamitin ni Lord. Ang kamay na yan, ay may kapangyarihan. Hallelujah. Kung ang anak mo may sakit, you can use your hands. Just lay your hands on your son and daughter. Hallelujah. Yung kapitbahay mo, yung roommate mo may sakit. Hallelujah. Gabi na, wala ka nang matawag na doktor o hindi mo alam kung anong gagawin mo. Just call on the name of the Lord. Lay your hands. There is power in the name of Jesus. Hindi ikaw magpapagaling. Kasi minsan nangyayari sa atin, hindi ako karapat-dapat na mag-lay ng hands. Remember, anong sabi balikan natin yung Mark chapter 16. Ang sabi dyan, Mark 16, and these signs will follow those who believe. Do you believe? In the name of Jesus. These signs will follow those who believe. Do you believe? Hallelujah. Sabi ni Lord, if you believe, if you can believe, then all things are possible to those who believe. If you believe, hallelujah, you can use your hands. Amen? Dahil hindi naman ikaw magpapagaling.
yung pangalan ni Jesus na gagamitin mo, iyon ang magpapagaling. Amen? Because every knee will bow at the name of Jesus. Kaya, pag na-identify mo yung pangalan ng sakit na yun, ano bang klaseng sakit yan? You have to identify the kind of sickness. Parang ganito lang kasi yan, ano? Ang sakit natin ay merong kanya-kanyang pangalan. Amen? Kapag hindi mo alam ang pangalan, you have to know the name. Dahil parang ganito, pag tinatawag ko, gusto kong tawagin si Lando, pero ang tinatawag ko, oy, oy! Ano? Halimbawa, nakatalikod siya sa akin, si Brother Lando. Gusto ko siyang tawagin. Oy, 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 oy. Lilingon ba siya sa akin? Magre-respond ba siya sa akin? Hindi. Kasi hindi ko alam yung pangalan niya. Hindi ko sinasabi, hindi ko tinatawag yung pangalan niya. Pero pag sinabi ko, Brother Lando! Pastor! Di ba? Yun yung principle ng Bible. Kaya, lahat ng klase ng sakit, kung ano yung sakit na nararamnasan natin, we have to identify it. And then once we identified it, in the name of Jesus, you demon spirit of flu, get out. In Jesus' name. Amen. Praise the Lord. And then number 3, the name of Jesus is the name that can cast out demons. Praise God. The name of Jesus is the name that can cast out demons. Sabi ng Luke chapter 10, verse 17, Then the 70 returned with joy, saying, Lord, even the demons are subject to us in your name. Yung 70 disciples ni Jesus, hindi lamang yung 12 disciples ni Jesus, ano? Jesus Christ has 12 disciples, and apart from 12 disciples, meron pa siyang ibang mga disciples, 70 disciples. Sabi ni, binigyan sila ni Lord ng opportunity na humayo para ipahayag ang salita ng Panginoon at para magpagaling. Nung bumalik sila, mag-report kay Jesus, sabi niya, Lord, even the demons are subject to your name. Hallelujah. Totoo po yan. Na yung sinasabi ng mga disipulo noon na even the demons are subject to His name. It is true. Bakit? Ano sabi ng Mark? Balik tayo doon sa Mark chapter 16, 17 and 18, o chapter 16 verse 17. And these signs will follow those who believe. In my name, they will cast out demons. They will cast out demons. You can use the name of Jesus in casting out, in rebuking the demon spirit. Kailan ba natin at saan ba natin na-experience sa mga demonyong espiritu na yan? Tingnan mo yung katabi mo. Hindi siya demonyo. Ano? Anak siya ng Diyos. Amen? Praise God. Di ba kapag natutulog tayo? Have you ever experienced yung natutulog tayo, biglang hindi ka makahinga, nararamdaman mo parang buhay ka, gising ka, pero hindi ka makagalaw. Wala kang magawa. Anong ginagawa natin? Parang gusto natin humingi ng tulong sa iba, pero wala tayong magawa, walang lumalabas na word sa bibig natin. Na-experience nyo ba yon? Anong pwede mong gawin? In your mind, brothers and sisters, call on the name of Jesus. In Jesus' name, you demon spirit of, sleeplessness, o ano pa? Bangungot. Tagalogin mo na, bangungot in the name of Jesus. Naintindihan ka rin yan. Nightmare. Hallelujah. In Jesus' name, get out. Use it with authority. Minsan kasi may mga tao, please get out in Jesus' name. Nagmamakaawa ka. You have to command that demon spirit. Amen? Get out in Jesus' name. Ikaw, demonyong espiritu ng bangungot. Kahit sa isipan mo at sa pagkano, kasi hindi mo minsan may buka yung bibig mo, di ba? Walang lumalabas na word sa isip mo, in Jesus' name. Get out in Jesus. Mag-rebuke ka sa isip mo. Minsan meron tayong na-experience sa bahay natin. Hindi tayo makapasok kasi alam natin na parang merong mga umaali-aligid sa paligid na hindi natin nakikita. Amen? Demonyong espiritu ng fear. Yes, this is true, brothers and sisters. I heard a lot of news like this. Na may mga nakikita silang mga kung ano ng mga espiritu sa paligid. Na tinotorture sila, hindi sila makatulog. Yung iba, hindi magasing sa pagkatulog. Yung iba naman, hindi talaga makatulog. Meron tayong isang kapatiran, nasa Canada na ngayon. Her name is Sister Eunice. If you still remember her. Hallelujah. Doon sa kanyang tirahan, doon sa Abu Dhabi, nag-iisa lang siya. Isang malaking bahay ang tinitira niya. Pero nag-iisa lang siya. Meron daw doon sa kwarto, sa kabila. Hindi niya pinapasok yung kwartong kabila. Dahil nag-iisa lang siya. Naririnig niya may kumakatok. Hindi siya makatulog nung pumunta dito. Nangingitim na yung ganito niya. Sabi niya, Pastor, hindi talaga ako makatulog kasi alam ko merong umakyat doon sa taas.
Sabi niya, kinikilabutan ako habang kinukwento niya yon. At hanggang ngayon, kinikilabutan ako. Alam niyo, tinuruan namin siya kung paano lumaban. Because we are the sons and daughters of God and we have the power to rebuke that spirit. Amen? Kaya kahit yung espiritu na yon na destructive spirit, yung nagdi-disturb na spirito, sabi namin, rebuke it in the name of Jesus. Even the spirit of fear, rebuke them in Jesus' name. Amen? Ginamit niya yung pangalan ni Jesus. At anong nangyari? Pagbalik niya, Pastor, nakatulog na ako ng mahimbing. Wala na akong nararamdaman. Amen? Sa mga bahay na tinitirhan ninyo, mga kapatid, siyempre lilipat kayo ng bahay. Bago kayo lumipat ng bahay, may nakatira doon dati. And then yung mga nakatira doon, hindi mo alam kung anong klaseng espiritu meron sila. Espiritu ng una, merong yung espiritu ng suicide. Gusto na pala mag-suicide nung dating nakatira doon. Spirit of depression, spirit of anxiety, ano pa? Kung ano, spirit of immorality, spirit of gambling, spirit of drugs. Amen? Mga dating nakatira doon, talagang kung ano-ano mga immoral na activities ang ginagawa. Pagpasok mo, naiwan pala doon yung espiritu na kumikilos sa kanilang mga buhay. Pagpasok mo, nagtataka ngayon. Dati hindi naman kami nag-aaway ng asawa ko, bakit ngayon nag-aaway na kami? Amen? Dati hindi naman kami nagkakasakit, pero bakit ngayon? Nagkakasakit na kami. Dati mahimbing ang tulog namin, ba't ngayon hindi kami makatulog? Bakit? Kasi yung espiritu na yon, naiwan doon sa bahay. Kaya before you transfer doon sa bahay na yon, mga kapatid, you have to pray over this room, yung bahay na yon. Amen? You have to anoint it with the oil of God. Amen? Dahil sa pamamagitan ng anointing of oil and sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus, palalayasin mo lahat ng mga demonyong espiritu na nandito sa room na to. In Jesus' mighty name, get out of this room. Get out of this flat. Para maging maliwalas yung paligid. You have the power to rebuke those spirit. Amen? Kaya kung meron kayong na-experience na mga ganong experiences sa bahay ninyo, you have the power to rebuke them. Buksan ninyo yung pinto ng kwarto ninyo and then sabihin nyo, ikaw demonyong espiritu ng sleeplessness, ikaw demonyong espiritu ng distraction, stress, depression, get out, lumayas ka. Itaboy mo doon sa pintuan. Susunod sila sa'yo. Bakit? You use the powerful name of Jesus. Amen? Have you ever experienced that? O hindi pa? Ngayon, pwede nyo nang i-apply. You have the power. Hallelujah. Palakpakan natin si Lord. Praise God. Now, meron lang akong paalala dito, reminder at saka warning sa bawat isa. Kasi, ang sabi ng Bible, these signs will follow those who believe. These signs will follow. Hindi tayo yung magfa-follow sa sign, kundi yung sign ang magfa-follow sa atin. Right? Ang nakakalungkot lang, sa panahon natin ngayon, pag may nakita tayong mga taong ginamit ng Panginoon para palayasin o para i-deliver yung mga napuposes, yung tao na yung sinusundan natin. Remember, yung sign ang dapat sumunod sa atin, hindi yung tayo ang susunod doon sa mga tao. Hello? Ngayon, merong sinabi si Jesus dito sa Matthew chapter 7 verse 21 to 23. Take note of these words of Jesus. Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Many will say to me that in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name, cast out demons in your name, and done many wonders in your name? And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. Tingnan niyo yung tatlong sinabi ng Lord dito na ministry ng mga taong hindi pinapasok sa kingdom of heaven. Sabi doon una, Lord, have we not prophesied in your name? Lord, have we not rebuked or cast out demons in your name? Have we not done many wonders in your name? Di ba gumawa kami nito? Pero sabi ng Lord, depart from me, you evildoers. You practice lawlessness. Brothers and sisters, I want to make it clear to you, that this is a gift from the Lord. Ang pagpapalayas ng demonyo, ang pagpapagaling ng mga may sakit is a gift from God. And God will not take that gift from you. Amen? Kaya po pwedeng ang isang tao na merong gift,
kahit na minsan sumasablay na siya, gumagawa na siya ng maraming mga kalikuan, pwede pa rin pala siyang magpalayas ng demonyo. Pwede pa rin siyang magpagaling ng mga may sakit. Bakit? Hindi dahil sa siya ay righteous, kundi dahil kalooban ng Panginoon na gumaling itong taong ito. Amen? Na hindi lahat ng mga ginagamit ng Panginoon para magpalayas ng demonyo at para magpagaling ng mga may sakit ay righteous. Amen? Itong mga taong ito, sa halip na gamitin ng Panginoon, sila ang gumagamit sa pangalan ng Panginoon. Amen? Para sa kanilang sariling kapakanan. Hello? Posible yon na ginagamit nila yung pangalan ni Jesus para sa kanilang sariling personal motives. So, posible pala yon na isang tao makapagpalayas pa rin ng demonyo. Using the name of Jesus kahit na unrighteous na siya. Amen? So, ang sinasabi dito mga kapatid, kung ginagamit ka ng Panginoon, kung meron kang gift of healing, o gift of deliverance, we have to live a life that is holy. We have to live a life that is pleasing to God because haharap tayo sa harapan ni Jesus. Hindi mo po pwedeng ipagmalaki yung gift na yun na nasa sayo na, Lord, di ba nagpagaling ako sa iyong pangalan? Di ba gumawa ako ng iba't ibang himala? Sabihin ni Lord sa iyo, hindi yan passes. Hindi guarantee na nakapagpalayas ka ng demonyo, ipapasok ka doon sa kaharian ng Diyos. Amen? Hindi guarantee yon. Ang guarantee ay yung lumalakad ka sa kalooban ng Panginoon. Amen? Amen? Naunawaan natin yun. Ano po? Na lahat tayo, meron tayong kakayahan at meron tayong kapangyarihan na gamitin ang pangalan ni Jesus kung gusto nating gamitin. Pero hindi nangangahulugan na ginamit tayo ng Panginoon para magpagaling, papasok tayo doon sa kaharian ng langit. Hallelujah. Kaya gumaling ang taong yan, kaya lumayas ang demonyo dahil kalooban ng Panginoon na gumaling ang taong yan. It is because of the love and grace and mercy of the Lord Jesus Christ. Amen. It is not because of your own righteousness, it is not because of your holiness, kaya kumilos ang Panginoon. Dahil nahahabag ang Diyos, kaya siya nagpagaling, kaya siya gumaling. Hindi ikaw ang nagpapagaling. Amen? God is just using your gift. Amen? Naunawaan po natin yun. Ano po? Palakpakan natin si Lord. Now my point is this. If those people who are unrighteous and unholy is being used by the Lord, why don't we? Kung ang mga tao yung ginagamit ni Lord o nakakapagpalayas ng demonyo, bakit hindi tayo? Hindi ba tayo pwedeng gamitin ng Panginoon? Ikaw ay lumalakad sa kalooban ng Panginoon, gagamitin ka ng Diyos. Gagamitin ng Panginoon ang mga kamay mong yan. Kaya ang mga kamay na ito, mga kapatid, hindi ito ginagamit sa mga magic. This is not magic, brothers and sisters. Hallelujah. It has the power in the name of Jesus. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. And then, last but not the least, the name of Jesus is the name that saves. Praise God. Acts chapter 4, verse 11 to 12, Jesus is the stone you builders rejected, which has become the cornerstone. Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. Walang ibang pangalan na ibinigay ang Diyos sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng tao, kundi ang pangalan ni Jesus, because He is the cornerstone. He is the stone that the builders rejected. Ibig sabihin, yung builders na tinutukoy dyan, ito yung mga Israel. They rejected Jesus Christ. Amen? So wala daw ibang pangalan na pwede tayong makaranas ng kaligtasan, kundi ang pangalan ni Jesus. And then Romans chapter 10 verse 13 says, for whoever calls on the name of the Lord shall be saved. What is that name? Jesus. The word save in Romans chapter 10 verse 13 means, sa Greek word, sozo. That means deliver, protect, heal, preserve, and made whole. So ang salvation ni Lord ay hindi lamang nakafocus doon sa spiritual side mo o sa spiritual aspect mo, kundi pati pala yung deliverance mo, yung protection mo, yung healing, yung kabuuan
ng pagkatao mo, physically, mentally, spiritually, materially, hallelujah, financially, kasama yon sa sinave ng Panginoon. Amen? Kaya kung tatawag ka sa pangalan ni Jesus, those who calls on the name of the Lord, they will be saved. Hallelujah. Kung nakikita mo na bankrupt na yung buhay mo, call upon the name of the Lord and you will be saved. Amen? Kung nakikita mo na bumabagsak na yung company na pinagtatrabahuhan mo, call on the name of the Lord and you will be saved. Even your company will be saved. It will be restored. Amen? Kung ang relationship mo sa iyong asawa o sa iyong mga anak, nakikita mo na nawawala na, nasisira na, call on the name of the Lord and you will be saved. Kasama yun sa niligtas ng Panginoon. Amen? Kaya ang kaligtasan ng Diyos is a package. Hallelujah. Buong pagkatao mo kasama sa iniligtas ng Panginoon. Brothers and sisters, hallelujah. Yung sakit at karamdaman natin, kasama yon sa iniligtas ng Panginoon, yung body natin. Sabi ng 1 Peter chapter 2, verse 24, by His wounds we are healed. Kasama yon sa package ng Diyos. Hallelujah. That in the name of Jesus, whoever calls in the name of the Lord, sabi ng Bible, they will be saved. Proverbs chapter 18, verse 10. The name of the Lord is a strong tower, and the righteous run to it, and they are safe. Praise God. Tanggulan ang pangalan ni Jesus. Fortress. The name of Jesus is a fortress. You can go to His name. Hallelujah, and you will be safe. Brothers and sisters, the name of Jesus is available for you and me. Do not be afraid of all the battles you are facing right now. Do not be afraid of all the sicknesses. Do not be afraid of all the demon spirit. Ano-ano ba yung mga sicknesses na po pwede nating i-rebuke sa oras na ito? Hallelujah. Merong sakit na diabetes, you can rebuke it. Arthritis, ano pa? Allergy, rhinitis, goiter, fever, cold, flu, hypertension, breast cancer, tumor, hepatitis, stroke, hormonal imbalance, asthma, fatty liver, anxiety, depression, tuberculosis, any kind of sickness, sabihin mo ng lahat. Kung ano yung sinabi ng doktor sa iyo na sakit, sa oras na ito, nag-aalala ka. Hallelujah, you may use the name of Jesus. Rebuke that kind of sickness. Amen. Those sa mga demonic spirit, sabi ni Lord, these signs will follow those who believe. In my name, they will cast out demons. What are those demon spirit? Hallelujah. Una, yung spirit of pride, arrogance, those are spirits. Amen? Lying spirit, vices, deception, hatred, spiritual blindness, poverty, financial bankruptcy, stubbornness, unbelief, depression, rebellious spirit, even lesbianism, hallelujah, and idolatrous spirit. Those are spirit. Amen? Ano pa, kung meron pa kayong naiisip, name it, and they will bow down in the name of Jesus. Meron akong isang video clip dito. She used the name of Jesus when there was a robber, na pumasok doon sa kanyang store. And when an armed robber burst through her door, shop owner Marion Chadwick thinks she doesn't have a prayer. Give the money. He comes to the counter with his gun and he taps on it and he says, "This is a robbery, I want your money." With a loaded gun just inches from her face, Give the money quick. Marion calmly retaliates using the power of the pulpit. Move it out of my store right now in the name of Jesus. I planted my feet, pointed my finger in his face, and I said, "In the name of Jesus, you get out of my store." Though she's a hair trigger from being blown to smithereens, Marion relies on a higher firepower. Move it out of my store right now in the name of Jesus. That was my weapon. That I had one shot. The thief reels from the biblical assault. But the preacher's not done with her sermon. Now what? I bind you by the power of the Holy Spirit. Leave. Marion doesn't know if the crook is afraid of Jesus
right now in the name of Jesus. or her. He backed up. And he kept backing up until he got to the front door, and then he took off. Marion may not have saved the robber's soul, but using the word definitely saved her life. In the name of Jesus. Amen. That is true story, brothers and sisters. Amen. She just used the name of Jesus. Even doon sa mga hold-upper, sa mga robber, in Jesus' name, get out. Amen. If you have that kind of faith, yung faith ng babae na yon, you can rebuke those spirit. Kasi spirit yun, spirit of robber. Hallelujah. We have the power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Every knee will bow in Jesus' mighty name. Amen. Let's all rise. Hallelujah. 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 The Bible says, 1 John chapter 4, verse 4, greater is He that is in us than he that is in this world. Amen. Yung Espiritu na kumikilos sa mundong ito, hallelujah, they are no match in the name of Jesus. Amen. Greater is the name of Jesus that is in us than he that is in this world. Brothers and sisters, do not look at yourself as if you are unworthy. Amen. Tinitingnan natin minsan ang dahilan kung bakit tayo hindi magamit ni Lord, bakit hindi natin mai-apply ang pangalan ni Jesus. Kasi tinitingnan natin ang sarili natin na unworthy sa harapan ng Diyos. Brothers and sisters, if God used this lady to rebuke that robber, if God used those people around us to rebuke the sicknesses and disease, God can use you also, because according to Acts chapter 10 verse 24, God does not show favoritism. He is no respecter of person. Wala siyang itinatangi. Amen. Pantay-pantay ang pagtingin ng Diyos. Basta ikaw ay nananampalataya sa Panginoon, if you believe, sabi ni Lord, these signs shall follow those who believe. Hallelujah. In my name, they will cast out demons. In my name, they will lay their hands on the sick. In my name, they will ask the Father, and I will do it. Sabi ni Jesus, in my name, hallelujah, you will be saved. Let's bow down our heads. Hallelujah. Sa oras na ito, kapatid, kung sa tingin mo ay parang hindi ka pa sigurado na ikaw ay merong kapangyarihan na pinagkakaloob ng Panginoon, sa oras na ito, gusto kong ma-maximize mo ang kapangyarihan ni Jesus. But one thing you have to do right now is to have a personal relationship with Jesus. Kung sa tingin mo, kapatid, wala ka pang relasyon sa Panginoon at hindi ka karapat-dapat na gumamit ng pangalan ni Jesus, this is the right time for you to experience the power of that name. All you have to do is receive Him as your Lord and Savior. Surrender your life to Him. Hallelujah. Hallelujah. The name of Jesus is the only name that saves us. It is by His grace that we are saved. Not because you have done something, but because of what Jesus Christ did on the cross. There is no other salvation. There is no salvation or hope of eternal life apart from Jesus. It's only Jesus who will give you the salvation that you need. Remember that our salvation covers every aspect of our lives. Your life, your body, your work, your family, your loved ones. Hallelujah. They are covered with the salvation of the Lord. And the Bible says, if you hear my voice today, do not harden your heart. Respond to the call of God, because tomorrow it might be too late for you. Today is the day of salvation. Hallelujah. Yes, Jesus. Oh, we bless you. We honor you, Lord God.